Ang karanasan ng isang OFW sa bansang Saudi Arabia. Hello mga kabedabes! Ayos ba tayo dyan? Sa vlog na ito ay ating alamin ang mga karanasan o nararanasan ng isang OFW. Kung ikaw ay isang OFW o nagnanais sa mga ibang bansa, tiyak makakatulong sa iyo ang bidyong ito. Kaya samahan niyo ko hanggang dulo sapagkat tulad niyo rin ako dati, nagdadalawang isip at may takot din kung mag-ibang bansa ba ako o hindi. Kung hindi mo pa ako nakikilala, kung nga pala si Chris, isang OFW dito sa bansang Saudi Arabia at isa ako sa mga pinalad magkaroon ng mabuting amo. Pero bago yan, ito po muna ang kwento. Nung ako'y nag-uumpisa ng magproseso ng aking aplikasyon papunta dito sa ibang bansa, ramdam ko ang kaba nun dahil alam kong bago sa akin ang lugar na aking pupuntahan. Bilang isang first-timer na Overseas Filipino Worker o OFW, di maiwasang makapag-isip ng mga negatibo sapagkat di ko alam kung ano-ano ang aking magiging karanasan o kapalaran sa bansang dadayuhin. Ganun pa man, nilakasan ko ang loob ko, bit-bit sa puso ko ang pagdanais na may mabago sa aking buhay at marating ang aking pangarap. Sa kabutihang palad, lubos akong nagpapasalamat sa tulong ng aking agency sa Pinas, suporta ng aking mga mahal sa buhay, mga kaibigan, at gabay ni Lord. Nakarating ako dito sa bansang Saudi Arabia ng matiwasay. At sabi ko nga, pinalad akong makatagpo ng mabuting amo. Ngayong andito na ako, anong mga karanasan ko ang nagpabago sa pananaw ko dito sa bansang Saudi Arabia? Mga kabedabes, di ba ang alam natin, dati pag sinabing bansang Saudi Arabia, kaagad na pasok sa mga kaisipan natin ay mga negatibo. Halimbawa, kalupitan ng mga amo, karahasan, minsan pa nga ay nahantong sa mga di magandang kapalaran. Pero hindi po totoong negatibo lahat ang mayroon sa bansang Saudi Arabia. Tama po. Dahil ako mismo, ito ang karanasan ko't nasaksihan bilang isang OFW dito sa bansang akala ko noon ay nakakatakot at puro negatibo lamang ang mayroon. Kagaya ng mga nakikita at nababasa natin sa balita at telebisyon. Sa katunayan, bilang isang first-timer na OFW, thankful akong ang bansang Saudi Arabia ang naging pangalawang tahanan ko. Di lamang hanap buhay ang natagpuan ko dito, higit sa lahat, pamilya. Nagkaroon ako ng kalayaan sa maraming bagay. Malaya akong sumali sa mga communities online na naging karamay ko sa mga oras ng pangungulila at nagturo sa akin ng panibagong kaalaman upang lalong tumatag sa bawat hamon ng buhay. Maraming beses nating napapalagpas ang mga opportunities. Nauunahan tayo ng takot dahil sa mga negatibong ating naririnig o nakikita sa ating kapaligiran. Wala tayong dapat ipangamba dahil lahat ng pagkakataon na dumadating sa ating buhay takda upang tayo subukin at tumibay. Kaya nararapat lamang harapin upang tagumpay ay ating marating. Ang bawat karanasan, maging mabuti man o hindi, mayroong aral na dapat nating kapulutan. Hindi dapat ito iniiwasan. Mahalagang aralin natin ang mga bagay na makakatulong sa atin upang tayo ay mapabuti sa bawat lugar o bansa ng ating dadayuhin. Maaari nating alamin ang kanilang kultura, pag-uugali at batas. Higit sa lahat, maging responsable tayo sa bawat kilos o galaw natin na huwag tayong mapag-isipan ng di maganda. Maging tapat tayo sa lahat ng oras o lahat ng bagay dahil di matutumbasan ang malinis na pangalan ng anumang karangyaan o tayog sa mundong ginagalawan. Mga kabedabes, minsan lang tayo dumaan sa mundong ito, kaya narapat lamang na sulitin natin ito nang wala tayong pagsisihan sa dulo. Huwag nating sayangin ang bawat pahina, bawat yugto nito. Maging matapang tayo. Labanan natin ang bawat negatibong imahinasyon upang maging positibong inspirasyon. Alalahanin natin kung hindi tayo kikilos para sa ating pangarap, hahayaan na lang ba nating nasasayang ang bawat minuto, segundo, oras at pagkakataon na di lumaban at talunan. Ang bawat karanasan natin sa buhay ay siyang yaman nating tunay. Maging saan man tayong dako ng mundo, may karahasang nakaambang. Ngunit ang Panginoon ay higit na makapangyarihan na di tayo papabayaan. Mahirap palayo sa ating mga mahal sa buhay, pero bilang Pilipino, tunay na matapang at malakas tayo dahil sila din ang ating mga inspirasyon at nagbibigay lakas sa ating mga puso. Dahil kasama din natin ang may kapal sa bawat hamon o laban natin sa buhay. Ayos ba mga kabedabes? Maraming salamat! Muli, ako nga pala si Chris Marks na nag-iwan ng isang katagang, ikaw ang bida sa sarili mong kwento, kaya galingan mo ang kwento ng buhay mo
Be the best! Bye-bye! Ingat!